Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento na High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 144 ng International League. Dahil nga sa malaking pagkakamali nitong si Hanamichi nang gumawa ito ng tres na hindi pumasok sa kanilang basket, nagawang makuha ng Ryukufu ang bola. At itong si Tochiya naman ay nagawang makapuntos laban sa kanila na naging dahilan upang maitaas na nila sa 3 puntos ang kalamangan sa Shouku. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahangan ng Ryukufu. Ayos Ryukufu! Ngayon, kayo na ulit ang lamang sa kanila. Siguradong kakabahan na sila dyan. At ikaw may pulang buhok. Ano? Nagkakalat ka na naman sa Shouku. Dapat sa'yo maupo muna. Hindi yung nagkakalat ka pa sa inyong kupunan. Yan ang sigaw ng mga tagahangan ng Ryukufu. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouku ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Okay team, kalma lang tayo. Tandaan nyo, first up pa lamang ito at 4 na minuto pa ang natitira. At kahit lamang sila sa laban na to, kayang-kaya pa din natin silang bawian dito. Ngayon, humanda kayo dahil pupuntos tayo ng sigurado dito. Tara na mga kasama, tayo naman naaatake. Yan ang sigaw ni Ryota. Sabay dribble ng bola papunta sa kanilang basket nang bigla itong binantayan ng mahigpit ni Kaoru. Ngunit, hindi nagpa-apekto si Ryota sa ginagawang depensa ni Kaoru sa kanya. Bagkus, patuloy lang ito sa pag-atake sa depensa ng Ryukufu nang bigla itong nag-spin moves ang sobrang bilis na naging dahilan upang tuluyan niya na maiwan itong depensa ni Kaoru. At nang malapit na ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang layup. Ngunit, bigla namang sumulpot sa kanyang harapan si Hikaru. Hindi ka makakapunto sa akin dito, Ryota. Dahil dito sa huling 4 na minuto ng first half, sisiguraduhin namin na bibigyan namin kayo ng isang napakagandang depensa na hindi nyo makakalimutan at hindi nyo magagawang lusutan. Kaya naman, humanda na kayo, Shouku, dahil papahirapan namin kayo ng husto. Yan ang sigaw ni Hikaru habang sinasabayan si Ryota sa itaas. Ngunit, dahil nga sa kalmado lamang itong si Ryota sa ginagawa niyang pag-atake, muli itong nakaisip ng paraan. Kaya naman, agad niyang ipinasa ang bola papunta dito kay Akagi. At nang hawak na ni Akagi ang bola, hindi na ito nagdalawang isip pa at hindi na siya nagsayang pa ng oras. Kaya naman, agad siyang nag-spin move sa depensa ni Michael sa kanya. Sabay talo na mataas, sabay ginawa ang kanyang pambansang signature moves, ang Gorilla Dunk. At dahil sa Gorilla Dunk na ginawa ni Akagi, nagawa na naman nilang maibaba sa 1 puntos ang kalamangan ng Ryukufu sa kanila na naging dahilan upang magwala na naman ang buong manonood dahil sa ganda ng ipinapakitang play ng Shouku sa laban. Ayun o, isang Gorilla Dunk na naman ang ipinakita ng sentro ng Shouku. Ang galing mo daw number 4 dahil sa nagawa mong puntos, muli nyo na namang naibaba sa 1 puntos ang kalamangan ng Ryukufu sa inyo. Ngayon, 1 puntos na lang at makukuha niya na ulit ang takbo ng laban na to. Sige Shouku, ipagpatuloy nyo lang yan. Sa huling 4 na minuto na to, siguradong mahihirapan na ang mga yan na makapuntos pa sa depensa ninyo. At siguradong magagawa nyo pang makuha ang kalamangan sa kanila. Ngunit, hindi pa din dapat kayo magpakampante. Tandaan nyo, Ryukufu ang inyong kalaban. Walang imposible sa mga manlalaro ng Ryukufu dahil malalakas sila. Kaya naman, higpitan nyo pa din ang inyong depensa at opensa upang hindi sila makapuntos sa depensa ninyo. Yan ang sigawan ng mga tagahangan ng Shouku. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at dinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rukawa nang bigla itong napabulong sa kanyang sarili. Shouku, huwag kayo masyado maging kampante porket nagawa niyong makapunto sa amin. Tandaan nyo, Ryukufu ang inyong kalaban ngayon, ang kupunan na pangalawa sa ligang ito. Kaya naman, hindi nyo basta-basta makukuha ang larong ito dahil ang larong ito ay para sa kupunan namin. At ipapakita namin sa inyo kung sino nga ba talaga ang karapat-dapat na maging hari dito sa International League. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili. Sabay inatake na nga ang depensa ni Rukawa. At talaga namang sobrang tindi ng ginagawang opensa ni Tochiya sa depensa ni Rukawa na naging dahilan
upang mahirapan ng gusto si Rukawa dito. At ang nakita ng ibang manlalaro ng Shouko na nahihirapan si Rukawa sa opensang ginagawa ni Tochiya dito, agad silang nag-compress upang hindi makalusot at makagawa ng punto si Tochiya sa loob ng basket. Nang biglang napasigaw si Mr. Smith. Ano bang ginagawa niyo, Shouko? Ang pangit ng depensa ninyo! Bakit kayo nag-compress sa loob ng basket? Masyado kayo nakafocus kay Tochiya. Tandaan nyo, 5 ang inyong kalaban. Kaya naman, sigurado makakapagpasa ito sa kanyang mga kakampi. Bilisan niyo, Shouko! Imantuman niyo agad ang mga malalaro ng Ryukufu. Yan ang sigaw ni Mr. Smith. Habang itong si Tochiya naman ay napabulong sa kanyang sarili. Nice one, kumagat sila sa pain ko. Ngayon, ito na ang magandang pagkakataon upang makapuntos kami sa 3. Sige na, Katsumi, ikaw nang bahala dito. Huwag na huwag kang sasablay. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Katsumi. At nang hawak na ni Katsumi ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang 3. At dahil sa ginawang pag-atake ni Tochiya sa Shouko, ang buong atensyon ng Shouko ay napunta kay Tochiya. Kaya naman, ang mga manlalaro ng Ryukufu sa labas ng basket ay nalibre na ng bahagya na naging dahilan upang maipasok ni Katsumi ang kanyang 3 sa kanilang basket. Kaya naman, nagawa na namang may taas ng Ryukufu sa 4 na puntos ang kalamangan sa Shouko na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Ryukufu. Ang lakas mo talaga, Katsumi! Isang 3 na naman ang iyong pinakawalan! Sige, Ryukufu! Siguradong kayang-kaya niyo pang tambakan ng gusto ang Shouko! 4 na ulit ang lamang natin sa kanila! Siguradong mahihirapan na sila dito! Atin na ang unang half ng laban na to! At dito sa huling 3 minuto ng unang half na ito, siguradong mag-aabol na sila ng gusto at mawawala na sila sa focus sa laro. Ngayon, humanda na kayo para sa depensa, Ryukufu. Huwag niyo silang hahayaan na makapuntos pa at pilitin niyo makuha ang bola sa opensa ng Shouko. At kapag nakuha niyo ang bola sa kanila, pilitin niyo namang makagawa ng puntos upang lumaki palalo ang kalamangan natin sa kanila. Kaya naman, Ryukufu, galingan ninyo. Huwag na huwag kayong magpapatalo sa mga Shouko na yan. Kayo ang pinakamalakas sa ligang ito. Walang makakatalo sa inyo. Go, Ryukufu! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryukufu. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Nang bigla nagulat ng gusto itong si Rukawa dahil sa bigla siyang dinouble team nila Tochiya at Michael. Ano? Isang double team agad ang kanilang ginawa? Hindi ko inaasahan to ah. Ang akala ko pa naman, man-to-man ang gagawin nila dito. Nakakaasar. Hindi ko magagawa makalusot sa ganitong depensa nila. Kailangan ko maipasa na agad ang bola sa mga kakampi ko bago pa nila ako magitgit ng tuluyan at makuha ang bola sa akin. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sabay ipinasa na ang bola papunta kay Ryota. At nang hawak na ni Ryota ang bola, agad din naman itong binantayan ni Kaoru. Hindi ka makakalusot sa akin, Bansot. Kung nagawa mong maisa na ako kanina, pues ngayon, hindi na yun mauulit pa dahil hindi na ako papayag pa maisa ng isang katulad mo. Yan ang sabi ni Kaoru. Huwag ka madaldal tangkad na bayatot. Tignan na lang natin kung magagawa mong madepensa ng opensa na gagawin ko sa'yo. Ngayon, humanda ka na, Kaoru. Dala, atake na ako. Yan ang sabi ni Ryota. Ngunit, bago pa maka-atake itong si Ryota sa depensa ni Kaoru, bigla itong nagulat ng gusto dahil sa biglang may sumundot sa bolang hawak nito mula sa likuran niya. Ano? May sumundot sa bola mula sa likuran ko. Pero sino? Sino ang sumundot na yon? Wala naman ako nakita sa likuran ko na manlalaro na Ryukufu ah. Kaya naman, sino ang sumundot sa bolang yon? Yan ang pagtatakang tanong ni Ryota sa kanyang sarili. At nang paglingon nito sa kanyang likuran, nakita niya itong si Tochiya na dala-dala na ang bola papunta sa kanilang basket. Tochiya? Kanina lang nasa depensa ka ni Rukawa. Tapos ngayon nandito ka na agad. Nakakaasar. Hindi ko siya na-predict agad. Yan ang dagdag na sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Habang si Tochiya naman ay mabilis na itinidribble ang bola papunta sa kanilang basket. At ang coach naman nila ay muling napatayo sa kanilang kinauupuan. Dahil na nga sa natutuwa na ito sa ipinapakitang laro ng kanyang mga manlalaro. Kaya naman, agad itong napasigaw ng malakas. Nice one, Tochiya! Ang ganda ng ginawa mong steal na yon. Ngayon, humanda ka na para sa isang puntos. At siguraduhin mo na magagawa mong maishoot ang bolang yan. Dapat hindi masayang ang bolang yan. Ngayon, 3 minuto na lang ang natitira para sa unang half na ito. Kaya naman, dapat makashoot agad kayo upang magawa pa nating matambakan ng gusto ang kupunan ng Shouko. Sige, Tochiya, gumawa na kayo ng putos upang mahirapan na silang humabol sa atin. Yan ang sigaw ni Coach Cherry.
Habang ang buong kupunan ng Shouko naman ay hindi na nakapag-react pa sa opensa ng Rikufu dahil sa napakalinis na steal na ginawa ni Tochiya kay Ryota. Kaya naman, nalibre na ng tuluyan si Tochiya at nagawa nitong maipasok ang kanyang layup sa kanilang basket na naging dahilan upang matagdagan pa nila ang kalamangan sa Shouko. At dito na nagtatapos ang Chapter 144 na International League.